Apat na mga manggagawa na nagsagawa ng hunger strike, kabilang din sa mga nagsagawa ng hunger strike ang nasa ospital na. Kaya nasa linya natin ang first Vice President ng Union ng mga manggagawa ng PLDT, si Ginoong Castillo. Mr. Castillo, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo. Oo. Ay, sir, kamusta na? Ano nang status sa ipinaglalaban na ninyo dyan po sa PLDT? Kahapon po file po ang aming mga abogado ng motion for execution regarding po rin sa in-issue ng Secretary of Labor na certification order. Inaasahan po sana namin maibigay yung isagawa ng Department of Labor yung full implementation nitong certification order. Sa ngayon po, hanggang ngayon, hindi tinatanggap ang aming mga kasamahan. Nagsimula po ito noong September 17. At ang naging effect po nga nito, meron na sa aming, actually, inabot po na 5 kasama po namin ang nag-hunger strike na. Dapat nga po ay nadala na sa ospital dahil hindi na nakayanan yung kanilang ginagawang pagsakripisyo. Sa kabila ng mayroon ng mga dinala sa ospital dito sa mga nag-hunger strike, anong nagiging reaksyon ng management ng PLDT? Nakakalungkot nga po dahil kung sakasakali man, kung pinakamaganda sana lang gawin ay maging concern sila sa aming mga kasama nag-hunger strike. Ang masakit po rito ay kami po ang nagdala sa aming mga kasama. At yung hospital bill po, wala naman pong binabanggit ang management kung tutulong sila o gano'n. Kaya ang nag-shoulder na lang po nito ay ang aming union. Kaya nakakalungkot dahil itong mga kasama po namin ito, kung hindi po nila alam ay sa mahabang panahon naglingkod po sa kanila at nag-ambag din ng malaking kita sa PLDT. Kamusta ang kalagayan nitong mga dinala sa ospital? Okay na ba yung kanilang kondisyon? Wala nang problema? Yung una pong dinala, si Loyal Taswadog, na unang-una nagdeklara ng hunger strike. Sa ngayon po ay sa awa ng Panginoon Diyos ay okay na po. Nakarecover na siya. At gusto niya nga pong sumama sa marami pang pagkilos dahil gusto niya talagang ipakita kung gano'ng maling-mali ang naging desisyon ng PLDT. Yung tatlo nga po under observation pa sa ospital. So dahil sa hindi pagtugon ng management ng PLDT at patuloy na nilalapag yung nauna ng desisyon ng Department of Labor, ano ang maliban doon sa sinasabi ninyong ipafile ng inyong abogado sa Department of Labor, mayroon ba kayong ibang legal na hakbang na gagawin para maipamukha sa management ng PLDT na mayroon silang obligasyon na dapat na nilang tingnan? Magpapatuloy po yung aming mga protest action, mga rally, sa iba't ibang lugar po ng PLDT. Na actually po ngayon sa buong bansa nangyayari sa Davao, sa Bacolod, sa iba't iba pa pong mga PLDT exchanges. Sinasagawa po ng aming mga kasamahan yan, usually after office hours, para hindi naman po maperwisyo ang ating mga subscribers. Yes, sir. Sige, at ang iniisip po kasi namin, baka yung masang Pilipino nag-iisip na magwe-welga kami. Sa ngayon po, wala po yung option namin yun dahil naniniwala po kami, masigit namin dapat siguro maging eye-opener itong aming ginagawa. Imbis na makaperwisyo kami sa mga subscriber na alam namin, sa kanila po nang gagaling ang aming mga sinusweldo at maging ang mga executive. So, itong spokesman kasi ng PLDT, si Mr. Mon Isberto, hindi ko malaman kung anong pagkakaintindi niya bilang spokesman sapagkat mukhang nagkamali yata ang PLDT sa pagdestino sa kanya dahil madalas naming tawagan pero laging umiiwas siya. Hindi ko malaman kung marunong magsalita ito o kung mayroong dila itong tinamaan ng magaling. Sana po siguro baka isip-isip na po sila na despite sa billion nilang kinikita for the last 3.5 years, malinaw sa kanila yung ginagawa nilang epekto nito sa aming mga manggagawa. Gusto ko lang po i-mention para may highlight yung sinasabi niyo kaninang kita. Gusto ko lang masabi kung magkano po yung mga net income na kinita nila nung nakaraang tatlong kalahating taon. 28 billion po net income 2004, 34.1 billion 2005, 35.1 billion 2006, 17.2 billion. Ito pong first half itong 2007. Ang
nakakalungkot po ito after all these earnings. Ang naging regalo po sa amin itong bago magkapaskuhan ay, again, panggala naman po. Yun ang masakit. Kaya hindi ko po alam kung bakit nagkakagano ang kanilang spokesperson. Hindi nga maintindihan at umiiwas. Halip na ipaliwanag kung ano ang damdamin ngayon ng management ng PLDT na kabila ng apat na sa mga manggagawa nito na kabilang doon sa nagpayaman, nagpalago sa puhunan ng PLDT. Abay, hindi ko nga Pilipino ba may-ari ng PLDT? Actually po, yung First Pacific po, no, ang alam po namin ito ay sa Lin Group of Companies. At kahit naman po anong race, di ba? Dapat po sana kasi mukhang mukhang walang konsensya, walang awa, walang habak. Ay, ganun ho ba? Hindi ko malaman kung ang mga puso nito yari sa plastic Ay, kami ho, ang aming mga sinasagawang pagkilos ay sabi ko nga, mga eye-opener para baka ma-remind ho sila na ang kanilang mga manggagawa ay may buhay. Hindi kaya mga bulag ang pamunuan ng PLDT kaya hindi nakikita yung ginagawa ninyo? Alam nyo, nakakalungkot na isipin, nag-hunger strike yung mga kasama namin sa harapan ng RCB building. And yet, ang mga gwardyang ginagamit nila para itago ito, nasa 40 hanggang 50, kala nyo nakawelga. Nakakalungkot, wala namang ginagawa yung mga tao namin kundi magsakripisyo. Okay. Tapos, ang sinasabi nila, magwelga raw kami. Sabi ko, hindi namin balak magwelga dahil sa totoo lang, kawawa ang mga subscriber. Paunti-unti ngang pumapangit na ang serbisyo ng PLDT dahil yung mga quality employees, unti-unti, tinatanggal nila. Okay. Mr. Castillo, maraming salamat at kung sakaling mayroon kayong mga malakihang pagkilos o mga movement na gagawin ng inyong grupo para dyan sa problemang kinakarap ngayon ninyo, wag kang magatubiling i-text ako nang sa ganun, mapuntahan namin at may cover dyan. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat. Okay, maraming salamat din si Ginoong Castillo, First Vice President ng Union ng mga manggagawa ng PLDT. Sabi ko nga, abay, mukhang wala yatang puso ang may-ari at mga namumuno dyan sa PLDT. Mantakin mo, 4 na sa mga manggagawang nag-hunger strike. Dahil nga sa hindi pagkilala ng management ng PLDT doon sa ibinaba ng Department of Labor, tinamaan ng magaling. Aba, hindi ko malaman kung may puso pa itong mga anak ng... Naku. Ang sarap ninyong pag... Bueno, kung may reklamo ba kayo, hindi sa PLDT, kundi sa sistema o mga regulasyon tungkol sa